good morning. It's Monday morning. Start your day right, start your week right. Umpisahan po natin ang ating umaga sa isang taimtim na panalangin at pagtatagubilin upang tayo ay gabayan sa ating pong mga paggawa. Live po tayo ngayong napapanood sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Mula po sa Pilipinas, saan mang panig ng daigdig kayo naroroon, muli kaming bumabati sa inyo na isang Good Morning! It's time to rise and shine! Ito po ang ating segment dito po sa Good Morning Kuya. Every Monday, 6 o'clock in the morning, kami po ay nakakasama ninyo sa Rise and Shine segment ng Good Morning Kuya sa tulong at sa awa po ng Panginoon. At today, makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Caloocan City Chapter upang tayo po ay muling tulong-tulong na sumaklolo sa atin pong mga kapwa-tao. Ano man ang kanilang relihiyon, ano man ang kanilang pong political affiliation, kulay, lahi o wika, tayo po naman sa tulong at awa ng Panginoon sa members ng Church of God International ay sama-sama namang nagbubuklod ng puso at nagbubuklod ng paggawa upang tayo ay makasaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At naroon po ang ating representative dyan po sa lugar ng Caloocan City, si Brother June Camimo. Brother June, good morning. Rise and shine. Good morning po, Kuya! Kasama po ang mga kapatid sa MCGI Caloocan Chapter, bumabati po kami ng pag-ibig at kapayapaan sa ating mga kasambahay. Nandito po kami ngayon sa Barangay 178, Zone 16, District 3, Phase 6, Camarin, Caloocan City upang makiisa sa ating mga mabubuting gawain. Dito po sa Rise and Shine! Balik po sa iyo, Kuya! Maraming salamat, Brother June Camimo. At sa lahat po ng ating mga kapatid naman sa MCGI diyan sa Caloocan City Chapter, salamat po sa inyong participation at patnubayan kayo ng Panginoon. Sana ay lagi kayong magpakasigla na tayo naman po ay patuloy na makapagtulong-tulong upang maging saklolo sa mga kapwa-tao po nating nangangailangan, maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa kanila. Mamaya po ay babalikan ko kayo, alamin natin kung sino po ang atin namang tutulungan diyan sa lugar ng Caloocan City. Salamat po sa inyong participation at kami po ay magbabalik sa inyo mamaya lamang ng kaunti. Samantala habang tayo naman po ay naghahanda ngayong umaga sa atin pong mga nasa bahay, yung mga nag-iisip ng kanilang lulutuin today. Ba't nyo hindi subukan kaya ito namang relyenong talong? Paano ba itong niluluto? Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay. Angkol, ano ang lulutuin natin ngayon? Ang lulutuin natin ngayon ay eggplant na walang egg. Stuffed with beef, cheese, and vegetables. Oh, bago yan ah. Bago talaga to. Ang lulutuin natin ngayon ay relyenong talong. Bago na. Tama? Tara, magluto na ta. Let's cook it right! Ito ang mga ingredients. 3 pieces large eggplants. 1 piece minced medium-sized carrot. 1/2 kilogram ground beef. 1 piece minced medium-sized white onion. 100 ml vegetable oil. 2 tablespoons salt. 2 tablespoons ground black pepper. 1 teaspoon garlic powder. 1 teaspoon liquid seasoning. 80 grams grated quick melt cheese. Hatiin ang talong into half lengthwise. Kung may sirang bahagi ang talong, siguraduhin tanggalin ito. At gamit ang kutsilyo ay guhitan nito ng multiple crosscuts sa gitna. Ihilera ito sa baking pan and sprinkle with salt and ground black pepper and add a drizzle of vegetable oil sa lahat ng talong.
Ilagay ito sa na-preheat na 200 degrees Celsius na oven at lutuin ito over 30 to 45 minutes or hanggang sa lumambot ang gitna nito. Kapag malambot na ang talong, ay iscoop ang laman nito gamit ang kutsara. Tirhan ng kaunti sa gilid ang talong para maging support sa stuffing natin. I-chop ang laman at pagkatapos ay iset aside. Isaute natin sa mainit na kawali na may mantika ang minced white onion at lutuin hanggang sa mag-translucent. Ilagay ang ground beef at lutuin hanggang mag-light brown. Isunod ang minced carrots at saka lutuin pa ito for 3 to 5 minutes. Ngayon naman ay timplahan ng ating stuffings ng salt, ground black pepper, garlic powder at liquid seasoning. Idagdag ang sinet aside na laman ng talong. Haluing mabuti for 2 minutes sa kapatayin ng apoy. Sa nakalatag na empty eggplant sa baking pan ay ilagay ang stuffing sa loob ng talong at saka lagyan ng grated cheese sa ibabaw. Ibalik sa preheated oven over 180 degrees Celsius at lutuin lang ito ng hanggang sa mag-melt ang cheese. And now, it's ready to be served. Ayan, luto na ang ating rellenong talong. Bakit nga ba rellenong talong ang tawag nito, Angkol? Magandang tanong yan kasi meron kasing rellenong manok, rellenong isda at rellenong itlog. Ang relleno kasi is a Spanish word na ang ibig sabihin ay pinuno, pinalamanan. Yun lang. Ganun ba? At alam mo, mahilig ako sa mga ganyang pagkain. Yung melon, mais, gulaman, at saka yung talong. At dahil dyan, knock-knock. Who's there? Melon, mais, gulaman, at talong. Melon, mais, gulaman, talong, who? Melon, akong mais, gulaman, maaari bang magtalong? Oh, may talong ka pa ba? Wala na. Sige, kain tayo. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Sarap. Masarap lang kumain dito sa bahay ni Junior. No, Junior. J.R. Fernandez. Sinulit niyo yung sinabi ko. Sa atin naman pong wonders of creation, alam nyo bukod po sa tubig, sinasabi na ang tea o yung tsaa ang world's most consumed drink. Bakit kaya marami ang umiinom ng tsaa? At ano ba ang health benefits na makukuha natin sa pag-inom nito? Panoorin po ninyo sa ating Wonders of Creation. Ang tsaa or tea ay inumin na karaniwang ginagawa mula sa tuyong dahon ng Camellia sinensis. Usually, tea leaves are brewed and can be served as hot and iced drink. Meron din itong malawak na variety in terms of flavor and characteristic. Halimbawa nito ay ang green tea, black tea, white tea, oolong tea, chai tea, at isa sa mga patok ngayon ang matcha. Maging sa kasaysayan, kultura at kalusugan, malaki ang bahagi ng tsaa. According to history, ang brewing o pagsasabaw ng tsaa ay nagsimula sa China noong 2737 BCE na karaniwang ginagawa sa paggagamot, sining at naging parte ng kanilang tradisyon. At dahil sa pangangalakal, nakarating rin ito sa bahagi ng Japan na siyang pinagmula ng Chanuyo o Sado, which is one of their traditional and ceremonial activities.
Sa aspeto naman ng kalusugan, malaki ang benepisyo ng pagsasabaw ng tsaa. Scientifically speaking, alam niyo ba na ang tsaa ay mayaman sa antioxidants gaya ng catechins at polyphenols na tumutulong sa paglaban ng free radicals sa katawan, making it beneficial in preventing heart disorders and other chronic diseases. May kasabihan nga na a cup of tea is a cup of peace. Indeed, tea is a drink for relaxation. Dahil ayon sa mga ulat, brewing tea leaves can alleviate stress and anxiety because of L-theanine. Kahit sa pagpapalakas ng immune system, nakakatulong ang tsaa dahil sa taglay nitong mga vitamins and minerals. Tunay na nakakamangha ang tsaa. Sinong mag-aakala na mula sa simple nitong dahon, samot-saring kontribusyon ang pwede nating makuha. Ito'y nagpapatunay lamang sa kagalingan at kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Alam ba ninyo na nakakasama pala sa ating mga mental health? Iya ang chismis. Ngayon kung tawagin nila pagka ikaw daw ay mahilig magmarites. Bakit nga kaya? Panoorin po ninyo dito sa Now You Know. Isa ka rin ba sa mga marites o mga mahilig makichismis kung ano ang latest? Pero alam ba ninyo na may masamang epekto sa kalusugan ang pagiging chismosa? Mas malaki ang epekto ng chismis sa mental health. Ang mga biktima ng chismis ay maaring makaranas ng anxiety at depression. Bukod dito, maaring magkaroon ng panic attack ang mga biktima ng chismis. Pero hindi lamang sa mga biktima ng chismis may masamang epekto ang pagiging marites at tolits. Ang mga chismosa ay maaari ding makaranas ng guilty feeling na maaring humantong sa anxiety. Ang mga mental health problems na ito ay maaring lumala at humantong sa pagkakaroon ng post-traumatic disorder. Bukod sa epekto nito sa mental health, ang epekto ng chismis sa physical health ay ang pagkaramdam ng sobrang pagod. Ito ay ilan lamang sa mga epekto ng chismis sa kalusugan, kaya pagsanayan na itigil ang daldal at nang hindi matawag na marites at tolits. Now you know. Isa po sa mahalagang mataglay natin sa buhay ay ang pagkakaroon ng mabuting kalooban sa ating mga kapwa-tao. Narito po ang ilan sa mga tips kung papaano tayong magkakaroon hindi ng masamang kalooban kundi ng mabuting kalooban sa ating mga kapwa. Paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Madalas natin itong naririnig kay Kuya Daniel. Ito ay isang halimbawa na dapat na lagi nating pagkakatandaan kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Pero paano ba magkakaroon ng mabuting kalooban sa kapwa? Ito ang ilang mga tips para atin ito magawa. Show compassion. Be aware of the struggles and challenges others may be facing. Magkaroon tayo ng pangunawa sa mga taong nakikilala natin. Practice acts of kindness. Small acts of kindness can have a big impact. Kahit sa simpleng pagtulong, pagsasalita ng mabuti sa kapwa o kahit simpleng ngiti lang. Be mindful of your words. Iwasan ang pagsasalita na hindi ikabubuti ng nakakarinig. Lagi tayong magkaroon ng salitang nagbubunga ng mabuti sa ating kapwa. Lead by example. Marahil ang iba sa atin ay natututo sa ating mga ginagawang mabuti. Maging magandang halimbawa tayo para sa lahat. Forgive and let go. Let go of negative emotions to make room for kindness. Marami sa atin ay nakakakita ng oportunidad kung paano tayo magkakaroon ng mabuting kalooban sa kapwa. Kaya habang tayo ay may pagkakataon, gawin natin ito mula sa ating puso. You can do it!
Sa pagkakataon pong ito ay atin ang balikan ang atin po namang mga kapatid sa Members Church of God International o MCGI sa lugar po ng Caloocan City. At ating alamin kung sino naman sa atin pong mga kababayan ang tulong-tulong nating sasaklolohan sa araw na ito. Naroon po ang ating representative, si Sister Ana Cua. Sister Ana, good morning once again dyan sa Caloocan City. Rise and shine! Muling nandito mo kami, Kuya, sa Barangay 178, Zone 16, District 3, Phase 6, Camarin, Caloocan City, upang matulad po natin ang kahilingan ng ating mga kababayan. Narito po ang mga wheelchairs, nebulizers, at ang mga tupod na ikamamahagi po natin sa ating mga recipients po dito. Kasama rin po natin si Rias, Kapitana Edita Nabasbas. Good morning po, Kapitana! Good morning din po, ma'am. Isang mapagpalang umaga po kay Kuya Daniel at sa lahat po ng mga kasambahay, lalo na dito sa aming mga kabarangay sa 178, Camarin, Caloocan City. Kapitana, kumusta po ba ang kalagayan po ng mga residente dito po sa inyong barangay? Sa ngayon po, okay naman po. Ayan, masaya po kami na okay po ang kalagayan po ninyo. Pero malaman lang po namin, no, ilan po ba ang mga residente po dito na nakabase po sa inyong barangay? Sa ngayon po, estimate po namin nasa 160,000 population po kami. And so far po, ano po ba yung mga pangunahing pangangailangan po ng ating mga kababayan po dito? Magkaroon po sana ng mga taong magbibigay po sa amin ng tulong para sa medical mission. Sa ngayon po, meron naman po kaming People's Day tuwing Miyerkules. Meron po kaming ibinibigay sa aking kababayan na medical assistance at burial assistance, pero kulang lalo na po sa PWD namin. At good thing mo, Kapitana, kami po mga magkakapatid sa MCGI, kasama po si Kuya Daniel Razon. Hiling po namin sa Diyos, sana po makatulong po itong aming mga munting handog po sa inyo. Naku, maraming salamat po sa MCGI sa ibinigay niyo pong handog niyo po sa amin na wheelchair at tungkod at yung nebulizer. Maraming salamat po sa inyo po, sa grupo po ng MCGI. Maraming salamat po. Alright, salamat po sa Diyos, Kapitana. Masayang-masaya po ang aming mga puso, Kuya, na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na makabahagi po sa ganitong mga gawain po ng MCGI at dito po sa Rise and Shine. At kasama po ang mga kapatid dito po sa Barangay 178, Camarin, Caloocan City. Ibig po naming magparating ng aming po pagbati. And I have a media out of tears. Had a seizure and sockets. Good luck. But you know, I need it. We did it. Back to you po, Kuya. Maraming salamat, Sister Ana, at sa lahat po nating mga kapatid, minsan pa, salamat po sa inyong partisipasyon. Pagpalain po kayo ng Panginoon at dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Sana ay patuloy tayo na maging maliit na kasangkapang sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan ng walang pagtatangi. At dito naman po sa ating mga programs at maging po ang lahat ng mga projects na ginagawa ng members ng Church of God International upang umabot sa ating mga kapwa-tao. Nariyan po ang ating patuloy pa rin na pag-ikot sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan po ng ating mobile dental and optical clinic. Ito po ay libreng serbisyo na hatid din sa inyo ng members ng Church of God International o MCGI. Kung makikita niyo po na nakastation sa inyong lugar ang ating mobile dental and optical clinic, maaari po kayong lumapit sa kanila at yan naman po ay libre lamang. Meron tayo ding mga pinapamigay na mga reading classes at meron pong mga tumitingin sa ating mga mata. Ganun din ang iba't ibang mga dental services. Libre lang po naman nating ipinagkakaloob yan upang tayo naman sa isang maliit na paraan po ay makatulong sa ating mga kapwa-tao. Again, inuulit po namin, ito po ay bukas para sa lahat. Walang pagtatangi at hindi po naman natin pinag-uusapan dito kung ano man po ang inyong religious affiliation, political affiliation o kung ano man po ang kalagayan po ninyo. Ang atin
atin po ay kung makakatulong tayo, lalo na po dun sa talagang mga walang anuman, yung mga medyo talagang hirap din naman, dahil alam po ninyo, mahal din po yung mga services ngayon, maging yung bunot lamang, maabot na kung minsan ng mahigit 500 piso ang isang bunot lamang ng ngipin. Minsan meron pa, depende kung saan ka magpapabunot. Minsan meron pang halos na nasa 1,200, 1,500. Kaya medyo may presyo din po. Pero yan pong serbisyong hatid sa inyo ng members ng Church of God International o MCGI, libre lang naman po yan. Umiikot po yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. 3 po yung ating mobile dental and optical clinic po na yan, na kung sakali pong makita ninyo sa inyong lugar, at yan po ay makakapagserbisyo naman sa inyo ng libre. At yan po ay sa kagandahang loob ng members ng Church of God International sa tulong at awa ng Panginoon, bilang pag-alinsunod naman po sa kautusan ng Diyos na tayo ay umabot sa ating mga kapwa-tao. Anumang paraan, tayo po ay maaaring maging maliit na kasangkapan sa kanila. At yan pong ating mga kababayan dyan sa Caloocan City. Kung meron po kaming may paglilingkod, bukas po ang MCGI sa anumang paraan na kami naman po ay maging maliit na kasangkapang ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa inyo. Yan po ay atin namang sinisikap na mapagtulong-tulungan ng walang pagtatangi na tayo po ay makagawa ng mabuti sa lahat. At sana po ay sa isang paraan makapagsilbi po sa inyo. Yun pong mga meron namang request sa atin pagdating po doon sa pangangailangan ng wheelchair, yung mga wala po talaga, yung mga hirap talaga sa buhay. Yung wheelchair, yung nebulizer, yan pong tungkod, meron din po tayo na mga naibibigay naman doon sa mga nangangailangan, pati yung walker. At magpadala lamang po kayo ng mensahe sa amin at kami naman po ay makapag-verify. Tayo po mismo ang magpapadala na sa inyo pong lugar, right at your doorstep. Yan naman po ay ating maipagsilbi naman din sa inyo. Meron din po naman tayong mga kasama na umiikot para naman po mag-deliver nito pong ating mga munting ayuda para doon sa mga talaga pong walang anuman at kakayahan na kahit paano ay maibsan naman po ang inyo pong nararamdaman na hirap. At ganun din, yun naman atin pong ginagawa din ngayon. Meron po tayo mga rehabilitation na mga ginagawa para sa mga mayroong pangangailangan sa physical therapy, yung mga occupational therapy. Yan po naman ay atin po ngayong ginagawa, kung mapagsisilbihan ng ating mga kapwa-tao sa availability po noong mga PT natin at yung atin pong mga occupational therapist at pati po yung ating mga kasama na maaaring makatulong naman para doon sa pag-recover ng mga na-stroke o kaya merong talaga pong pangangailangan para sa physical therapy na wala rin naman talagang sapat na kakayahan po para makapagbayad doon sa mga nagre-rehabilitation na gumagawa ng rehabilitation. Ayan naman po isa sa mga effort din na ating ginagawa sa tulong at awa po ng Panginoon. Every Friday, bukas po naman yung atin pong transient home dyan po sa Marikina City every Friday sa atin pong MCGI Clinic. Dyan po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Bahagi po ng ating segment dito sa ating pong programang Good Morning Kuya. Tayo naman po ay mayroong isinasagawa ding medical mission every Friday. Ang MCGI Clinic ay nariyan po para magsilbi sa inyo. Ang registration po natin dyan alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po ng umaga. At yan naman po ay libre din, meron kayong mga gamot na maaaring maiuwi, kaunting ayuda din para sa mga nangangailangan. At hindi na po kayo rin mag-aalala kung minsan pagka naghihintay dahil sa haba na nung pila rin, kung minsan po ay syempre abutan na din tayo ng gutom dahil madaling araw pa lang po yung iba ay nakapila na po. Kaya yan naman po ay meron na rin kayong kaunting pangtawid ng gutom.
Every Friday po yan, dyan po sa atin pong transient home sa Marikina City. Kahit taga saan po naman kayo, no? Marami po nagsasadya pa dyan galing nga ng ibang mga lugar para makapag-check up din. Iba-iba naman po ang atin pong mga serbisyo din dyan. May dental din po tayo dyan. May optical din tayo, meron tayong mga general adult consultation at iba pa pong mga serbisyo kasama na yung ating x-ray, ECG, ultrasound, yan, meron na rin po dyan. May mga titingin din po sa OBGYN, yan, may laboratorio naman po. Sa tulong at awa po ng Panginoon, yan naman ay ating pinagpapatuloy. Every Friday po naman yan sa atin pong transient home. Ulitin namin na ang address po natin ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang cut-off po natin alas 9 ng umaga. At lahat naman na makakapagparehistro mula 5 o'clock in the morning hanggang alas 9 ng umaga ay atin naman pong tinatapos na mapagsilbihan sa tulong at awa po ng Panginoon. Minsan yung iba talagang maaga pa lang nandoon na po, iba, bago pa mag 5 o'clock in the morning para sila ay makapagparehistro kaagad. At kagaya po ng aming nabanggit, yung mga pang-almusal ng kaunti, meron na pong panglaman sa tiyan ng kaunti, para naman dun sa ating mga kapwa-tao. Salamat po muli at ako rin ay ibig na magparating ng pasasalamat sa ating mga kapatid naman, ng mga doctors, mga kasama po natin, ng mga nurses, yung mga nasa medical professions na nakikipagkaisa para tayo po naman ay sama-sama at tulong-tulong pa rin na makatulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At sa pagkakataong ito, atin naman pong tunghayan ang kwento ng kasipagan ng isa nating kababayan na nagsikap sumabay sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya upang maitaguyod ang kanya namang auto repair shop sa loob ng 24 na taon. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Noelito Quines, 51 years old, taga Rosario, Cavite. So, nung pong bata pa ako, talagang mekaniko na yung hanap buhay ng papang ko. So, yung talyer namin, katabi lang ng bahay. So, pagbukas mo ng pinto, talyer na kaagad. Kaya na-expose ako sa trabahong automotive. Nung pong nagkaasawa na ako, so kasi siyempre bilang natulong ka sa shop, wala kang sweldo nun eh. Bibigyan ka lang ng konti ng papang ko, pero siyempre may gusto kang bilhin. Gusto mo may pera ka. Kaya nag-try din ako mag-factory worker. Tapos, balik ulit ako sa talyer. Kasi dito sa talyer, masaya ako pagka nakakagawa, may accomplish ka, nagagawa mo, nasosolve mo yung problema. Hindi mo iniisip na napapagod ka or mapapagod ka. So yun, diretso lang sa trabaho. Noon pong 1995, na-diagnose ang father ko ng emphysema. Mahina na siyang magtrabaho. So ako na talaga yung nagawa dito sa shop. And then 1999, nagpahinga na siya. Talagang ako na yung full-time na humahawa sa management. Pero talagang mahirap po nun. Talagang yung trabaho namin, manual, mano-mano kung tawagin. Ikaw bibili ng pyesa, ikaw maglilinis, ikaw magkakabit. So lahat yun, ako lang, wala akong katulong sa shop. Hanggang 2007, parang nakaramdam ako na gusto kong lumaki yung kita ko. So nagtry ako mag-apply ng abroad. Na-hire naman ako sa Middle East. So doon naman po, na-expose ako sa mga updated na sasakyan, mga modelo. So nagkaroon akong chance na makita ko yung flow ng isang legitimate workshop, kung paano tumakbo, na may office, distribution ng trabaho, kung paano mo gagawin yung trabaho, and then na ma-accomplish yung trabaho ng on time, and then masatisfied yung customer. Bumalik ulit ako sa talyer. Inuna ko talaga po kasi ito yung talagang trabaho namin, yung shop equipment, na makita ng customer na may equipment ka para mapabilis yung trabaho, kagaya ng car lifter, yung
computerized wheel alignment, tapos yung mga power tools, para makasabay din kami sa isang legitimate na workshop. So yung daily routine ko naman po ngayon sa pagbaba ko, paggising ko, make sure yung shop naka-ready. Yung mga equipment namin na ginagamit, naka-ready, nasa ayos na kondisyon para hindi ma-delay ang trabaho ng mga technician. So tapos noon, i-distribute ko yung mga trabaho na dapat nilang gawin. Kung may back job na dapat pag-usapan, pinag-uusapan namin ng mga technician yan kung paano ma-resolve. So sa mga struggle po talaga natin siya, isang workshop, yung management, yung makaka-encounter ka ng customer na masungit, tapos talagang detailed yung gawa mo, dapat mong ipaliwanag sa kanya. And then pagka hindi mo na satisfied, natukoy yung sira, minsan hindi ka babayaran eh. Pero ang pinipilit ko, hindi nawawala sa isip ng isang manggagawa kung paano mo ma-solve yung problemang na-encounter mo. Sa akin po, malaki po talaga ang naitulong ng naging lumago yung aming business na workshop. So una-una, financial talaga. Medyo nakakaluwag kami. Tapos, yung nabibigyan ko ng trabaho yung mga kaibigan, yung mga kakilala na may potential na maging technician. Ako po si Ami Kines. Ako po ang may bahay ni Noelito Kines. Masasabi ko lang, hinangaan ko yung asawa ko sa pagiging matyaga, masikap. Hindi siya tumigil doon sa kaalaman lang na dala-dala niya. Talagang nag-ano siya na mag-improve. Continuous learning ang ginawa niya. Humanap siya ng paraan kung paano niya ma-achieve yun. Ang hinahang ko pang ugali ni Sir Boy at Wai yung pakikipagkapwa-tao po talaga. Yung sa trabaho po, normal po na may mga tinuturo sa amin. Tsaka kung may pagkakamali kami, yun, tinuturoan kami kung ano yung dapat namin gawin, yung mga countermeasure na gagawin sa mga trabaho namin para ma-improve pa namin yung pagtatrabaho namin dito sa shop nila. Sa pamilya po, awa ng Diyos, napag-aral ko po yung mga anak ko. Tapos nakabili rin kami ng konting property para sa amin, sa mga anak ko. Ang masasabi ko po sa aking nararamdaman, lagi kang dapat sa isang trabaho, lagi kang in love na meron kang bagong inspirasyon na tina-target mo, na makapagdagdag ka pa ng service para makapag-generate pa ng income. Isang malaking pinagpapasalamat ko sa Diyos, siyempre yung kaalaman na na-develop sa akin na mahabang panahon, kasi hindi mo naman ito makukuha overnight eh. Basta inspired ka lang lagi gumawa, hindi ka kaagad natingin dun sa kikitain, hindi ka takot mapagod. Maaari ngayon hindi mo alam, pero sa susunod na mga araw malalaman mo yan eh. Aaralin mo talaga para magtagumpay ka. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa at lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa atin pong viewpoint, tayo naman ay nagtanong muli sa atin pong mga kababayan tungkol sa isang issue. Ano naman ang kanilang pananaw sa ganito pong usapan? Kung mamamatay ka na, medyo may pagkaano po, pero kung mamamatay ka na ngayon, sino ba ang gusto mong huling mayakap at bakit? Pakinggan po natin ang kanilang mga katugunan at atin din naman pong mapag-aralan kahit na kapirasong sandali. Ano ba yung mga dapat nating samantalahin talaga habang tayo po ay mayroong buhay at kalakasan?
Para sa akin, yung misis ko. Kasi unang-una, yung mga naging struggle namin sa buhay kasi siya yung kasama ko. Tapos yung mga happiness, lahat yun, maraming memories na binigay sa amin eh. Tapos yung mga struggle, kahit sobrang hirap, hindi niya ako iniwan. Kahit sabihin natin kapos na kapos ka, walang-wala ka, andyan pa rin siya. Kaya kahit sabihin natin na wala na ako, siguro siya pa din yung gusto kong muling yakapin kasi hanggang sa uli, di niya ako iniwan eh. Yung 3 anak ko. Bakit? Kasi ako yung nagbigay ng buhay sa kanila. Siguro naman, bago ko mawala ng buhay, gusto ko sila yung huling yayakapin ko. Gusto ko yung mga kapatid ko. Kapatid ko sa Kabuyaw, yun ang gusto kong kasama, kaya mayakap. Kasama sa huling buhay ko. Yan. Nagustuhan ko lang po maging masaya sila sa akin. Magsasama-sama kami magkakapatid. Dahil hindi po kami nagsama nang lumaki kami pare-pareho. Lumaki ko sa Marikina. Sila dito sa Laguna. Kaya gusto ko silang makasama. Kahit namatay na yung mga magulang namin, gusto ko silang makasama. Siyempre, ang anak ko. Kasi yun ang kasama ko sa mahabang panahon. Nung kami palipat-lipat, puro laging mga anak ko ang kasama ko. Tsaka mister ko, yun din. Kaming mag-anak. Pagpapahinga na ako ngayon, siguro 2. Yung nanay at tatay ko. Kasi sila yung unang nagmahal sa akin. Tapos pinag-aral nila ako. Inalagaan. Ganun. Papa ko. Kasi wala siya rito eh. Hindi namin nagsasama eh. Kaya kung ako mawala, siya ang gusto kong huling mayakap. Kasi meron kaming tampukan eh. Na awat sa amin 2. Na hindi ko gusto yung nagawa niya. Hindi niya rin gusto yung nagawa ko. Meron kaming tampo. Pero kahit naman sinong kapatid, anak, siyempre pag ikay mawawala, ang huling mga hanapin, magulang mo pa rin. Kaya pinaharamdaman, magulang mo pa rin hinahanap mo. Kaya ako, kung mawawala, ang gusto kong huling mayakap, tatay ko. Mga magulang ko po kasi kung wala po sila, wala din po ako dito ngayon sa mundong ito. Kaya po gusto ko po sila mayakap sa huling sandali ko. Sobrang mahal na mahal ko po sila. Hindi po nila ako mapapalaki ng ayos kung hindi po nila ako pinangaralan ng mabuti. Kung sinong gusto kong makasama sa huling hantungan, sa huling oras ko, mas pipiliin ko po yung parents ko. Kasi sila yung nagpalaki sa akin. Sa kanila na din po ako napamahal. Saka nakakalungkot din po kasi kung hindi ko sila makakasama, kung mamatay na din ako, hindi ko man lang sila makikita. Mas mabubuhayan po ako mamatay sa ganun. Live your life as if it were your last. O gugulin mo ang iyong buhay na parang huling araw mo na sa mundo. Ayon sa mga psychologists, ilan sa mga paraan para magawa ito ay ang pagsasanay na magpaubaya, ang pagkakaroon ng kamalayan sa paligid at ang pagiging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba ang dapat samantalahin habang may buhay at pagkakataon pang ibinibigay sa atin? 2:10 ng Efeso, ganito nakasulat. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa
na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Come on, ang ganda-ganda ng sagot eh. Ano ang dapat gawin ng tao habang nabubuhay? Sabi ng Apostol Pablo sa salita ng Diyos, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Habang buhay tayo, lalakad tayo ron. Alin yun? Gagawa tayo ng mabuti. Habang buhay tayo, mabuti ang gagawin natin sa kapwa, sa magulang, sa anak, sa kapatid, sa kaibigan, sa kapitbahay. Lahat ng pwede nating gawing mabuti, gawin natin. At bahala na ang Diyos sa atin pagdating ng paghukom kasi lahat ng mabuting gawa hindi magbubunga ng masama. Gagantihin ng Diyos ng kabutihan ang bawat gawang mabuti ng tao. Sa layunin po naman natin na patuloy na maipalaganap ang paggawa ng mabuti at makahikayat na tayo po ay magpakita ng pag-ibig, pagmamalasakit sa ating mga kapwa-tao na sa bawat pagkakataon na mayroon tayo ay huwag natin pong palalagpasin. Sabi nga po ng 3:27 ng Kawikaan, huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Muli po, tayo ay nagsagawa ng isang social experiment. Panoorin po ninyo. Lola, wala na po ba tayong ulam? Ay, wala na. Ito lang tuyo kasi wala na tayong pera. No? Ano sa'yo raw? Ngayon tayong ulam, wala naman kami ipangbili. Okay, sa? Salamat sa Diyos, sir. Salamat sa Diyos, sir. Okay? Doon mga yung tanawang nga, nagkaon ra nga tuyo ra ba? So nakita po na ako, napod may kwarta gamay doa. Kung napalit lang po sudaan para sa ila. Si Lord ma'am, malipay po ma'am, namin natabangan po sa ubang tao. Nagpapasalamat ako ma'am sa Panginoon na meron ako natulong. Sir, salamat sa Diyos sa abala niya ng pagbigay ng pagkain, ulam. Yung kakok. Importante ma-feel sa awa sa kapwa dahil kapwa natin sila, bali pamilya rin natin. Blessings tumulong kasi pag tumulong ka sa isang tao, para mo na rin tinulungan yung sarili mo na masaya, tumulong ang kapwa mo, masaya na, sarap sa pakiramdam. Ma'am, salamat sa Diyos. Binigyan mo kami ng ulam. Kung pwede po nga may pata, may more than pata ikahatag sa ila. Hindi lang man butang ta materials, kung may naalang tanga naman po din ato ihatag, di ba? Ang pera kasi madali lang makita, pero ang tulong mo sa kapwa mo hanggang tumutulong ka, hindi na yan mawawala sa Ma'am, pwede po bang makabili ng 10 pisong kanin? 10 pisong kanin? Opo. Kasi gusto na po kami. Ito na kakain. Ano? Kailangan umarap kahit kanin lang po. 10 piso lang po. Kanin? Pabalik-balik na po kayo dito. Balik mo. Gusto ba kasi ito na po po. Sige, upo kayo dyan. Pwede po makain yan po. Eh, kumain ka kung gusto mo. Eh, yan ang pwede sa inyo. Hindi ka na order ng ano. Tandaan lang ha.
Ganda lang. Mamaya ako makatrabaho sa lolo. Ano pwede, ha? Dibaon ka na. Ay, maingat ba kayo? Kanin, hindi na naman daw nila inanon to. Ay, kaya dahil ko ang subject. Rice lang in order nila. Nung nag-start na sila maglagay ng toyo, ng rice, so parang naano na kami. Nagulat na din ako. So, since may dapat kami take out, binigyan na lang po namin. Kasi kung sa point na parang meron ako, tapos nakikita ko yung iba, parang hindi naman sa ano. Tapos kaya po namin talaga ibigay at that time. Kung kaya naman po, pinatay namin talaga gawin yung ano para at least po maka-help. If we have like more to give, why not? Why not give to other people? Why not share our blessings to other people? Kahit walang return, like sabihan nyo lang po sila na pass it back. I-pass lang yung goodness to someone po. Marami man paraan para tumulong. Kahit wala tayong pera, marami man tayong magagawang paraan. Pwede man tayong magsabi sa iba or ano, para makatulong tayo. Naawa lang din kami. Alam din namin paano maging wala din talaga sa buhay. Nakikita namin parang nakakaawa talaga. Tutulungin talaga siya. Salamat po sa Diyos. O, 2,000 na ano. Salamat po sa Diyos. Maawa talaga. Importante talaga yan. Kasi sila wala. Ano man meron tayo, binigay ng Diyos. Share na lang din natin sa iba. At minsan pa po kami naman ay nag-aanyaya sa inyo sa pagpapatuloy po ng ating ginagawang pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa day 11 na po tayo sa pagpapatuloy ng ating mass indoctrination. Ang MCGI ay nag-aanyaya po sa inyo. Alas 7 po yan ng gabi, Philippine Standard Time. Mamayang gabi po ay tuloy-tuloy pa rin naman po ang atin pong pag-aaral na yan. Nasa day 11 na po tayo. Yung mga gustong makahabol, maaari naman po kayo na magsadya sa ating mga coordinating centers. At yan naman po ay libreng pag-aaral lamang. Wala naman kayong dapat na alalahaning babayaran. Ang Rise and Shine segment po natin dito sa Good Morning Kuya every Monday, 6 o'clock in the morning. Sa tulong at awa ng Panginoon, kami naman po ay makakasama ninyo. Ang atin namang patuloy na public service program sa pamamagitan po ng Serbisyong Bayanihan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 po ng hapon. Dito pa rin po sa UNTV at sa iba't iba pa pong mga social media platforms na atin namang ginagamit. At ulitin namin ang ating MCGI Clinic every Friday sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. 5 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning ang atin pong registration. And with that, minsan pa po ay nag-aanyaya tayo sa ating mga taga-subaybay. Patuloy lamang po kayo na umantabay sa ating mga programa at sa iba't iba po nating mga palatuntunan sa UNTV at ganoon din po sa ating mga social media accounts. At atin po namang ipinag-aanyaya sa inyo ang patuloy naman natin po na pag-aaral ng iba't ibang mga bagay na maaari po ninyo mapanood sa atin pong MCGI channel. Sana po paki-like, share, and subscribe. Under po niyan ay may iba't iba pa po tayong mga sub-channels na maaari po ninyong mapanood. Yan po ang ating official social media account. At sa pamamagitan niyan, minsan pa nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon po na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Iwan namin sa inyo ang isang awiting nagsasabi na ating ialay ang ating mga buhay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa awitin pong To You I Give Myself. Narito si Sister Sharigo para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning.
together. I can never make it if you're not there. In times of miseries, in times of trouble, when I feel much pain that seems unbearable, there is no one else that I will always call. It's you who've always been my strongest armor. There is nothing in this world that I can give you. I only live and shine because of you. I beg you, please take me wherever you go. I'll follow your lead. Just walk me through. And now I realize it's time to move on and carry my cross with no hesitations. I need to be just what you want, standing firm on my ground. Hold my hand and let me be the man I am. In times of miseries, in times of trouble, when I feel much pain that seems unbearable, there is no one else that I will always call. It's you who've always been my strongest armor. There is nothing in this world that I can give you. I only live and shine because of you. I beg you, please stay.